Isang kalamidad na walang katulad ang bumabagabag ngayon sa industriya ng paggawa ng barko sa China. Hindi pa nagtatagal, nagbubukas ng champagne ang mga sino. Ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang nangunguna sa mundo at tuluyan na nilang nilampasan ang Pilipinas. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang bawat paggawaan ng barko sa China ay naging isang malaking libingan ng bakal kung saan ang mga barkong nagkakahalaga ng trilyong piso ay nabubulok. Ang buong daungan ay naparalisa dahil sa pagtanggi ng mga kliyente na tanggapin ang lahat ng barko bago pa man ang paghaharap dahil sa depekto sa makina. Ang Pransiya at Qatar na tinalikuran ng Pilipinas at pinili ang China upang makatipid sa gastos ay napunta sa isang impyerno kung saan ang bilyon-bilyong multa ang nag-iipon. Ninakaw ng China ang mga plano ng Pilipinas at kinopya ang panlabas na anyo, ngunit may 1% at lamang ng teknolohiya na inukit sa puso ng barko ang hindi nila kailanman nalampasan. Ngayon, ilalahad namin ang nakakagimbal na katotohanan tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas na agad nagpalubog sa China na nagtangkang makipagkompetensiya sa presyo. Saan mo ito naririnig? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Magandang araw, ako si Ginoong Jiang Li. Sa sandaling bumukas ang pinto ng conference room, pumasok ako sa isang tanawin ng 3 screen na puno ng mga plano, daan-daang blueprints, mga manual ng proseso, at mga standard ng kalidad. Lahat ay kinuha mula sa Pilipinas. Mas tumpak, ito ang mga teknikal na dokumento na buong puso kong ipinuslit sa loob ng nakalipas na 5 taon. Sa labas ng bintana ng malaking conference room sa ICA, 42 palapag ng headquarters sa Nanjing, ang mga crane ng shipyard sa kabila ng ilog ay kumikinang sa sikat ng araw. Pinanood ko ang tanawin na iyon at naisip. Ang mga crane na iyon ay gumagawa ng eksaktong kaparehong mga barko tulad ng sa Pilipinas ngayon. Kaya na naming kopyahin ang kanilang gawa nang walang pahintulot ng mga inhinyero ng Pilipinas. Isa-isang nagsimulang umupo ang mga miyembro ng Board of Directors. Binuksan ko ang aking laptop at sinuri muli ang agenda ng pulo ngayon. Ulat sa katayuan ng bagong production line at diskusyon sa mga plano para sa pagpapalawak sa hinaharap. Gayunpaman, may konklusyon na sa aking isip. Perpekto na nating na-master ang teknolohiya ng Pilipinas. At ito na ang oras upang gamitin ito sa sarili nating paraan. Narinig ko ang kaluskos ng papel mula kay Tagapayo Chen, ang technical consultant na nakaupo sa dulong bahagi ng silid. Siya ang pinakamatandang nagtatrabaho sa kumpanya. Isa sa ilang executive na aktwal na humawak ng welding rod. Ang problema kay Tagapayo Chen ay alam niyang napakaraming bagay at nag-aalala siya sa napakaraming bagay. Nagdudulot ito sa akin ng kairitahan na para bang isang boses na patuloy na nagbababalas sa aking balikat. Nagsimula ang pulong at ako ang unang nagsalita. Itinuro ko ang mga plano sa mesa at sinabing, "Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng dokumentong ito sa atin?" Ipinaliwanag ko na hindi lang ito mga technical na dokumento, kundi ang resulta ng know-how na binuo ng Pilipinas sa loob ng mga dekada. Idinagdag ko, "Ngayon, nasa atin na ang know-how na iyon at mayroon tayong kakayahan na gumawa ng mga produkto na kapareho ng antas ng Pilipinas." Nagsimulang tumango ang mga executive, ngunit iba ang ekspresyon ni Tagapayo Chen. Itinaas niya ang kanyang kamay at humingi ng pahintulot na magsalita. Nagbuntong hininga ako sa aking isip habang ibinaling ko sa kanya ang aking tingin. Dahan-dahang nagsalita si Tagapayo Chen. Ang pagkakaroon ng design ay iba sa pag-implementa nito ng tama. Lalo na ang mga sistema tulad ng makina ng barko na kailangang tumakbo nang matagal sa mga matitinding kapaligiran, hindi ito makukumpleto sa simpleng pagkopya lamang. Narinig ko ang kanyang sinabi, ngunit hindi ako sumang-ayon. Nagpatuloy si Tagapayo Chen sa pagpapahayag ng kanyang mga alalahanin. Ang pag-validate ng makina ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 taon ng aktwal na operational data, babala niya. Ang mga makinang ginawa natin ay hindi pa nakakarating sa panahong iyon. Tinanong niya kung bakit mapagkakatiwalaan ang mga makina ng Pilipinas. Iyon ay dahil sa mga resulta na napatunayan sa dagat sa loob ng ilang dekada. Diin niya, hindi mo maaaring kopyahin ang tiwala na iyon sa pamamagitan lamang ng blueprints. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa conference room. Tinitigan ko si Tagapayo Chen at naghanda ng aking pagtutol. Ang kanyang argumento ay isang tipikal na mindset ng lumang henerasyon ng mga inhinyero. Tinitingnan nila ang teknolohiya na parang isang misteryosong sining ng craftsmanship. Ngunit sa modernong industriya, hindi ganoon ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay data, number, at dokumentasyon. Ang paggawa sa ICA, 21 siglo, ay isang bagay na maaaring kopyahin ng sinuman hanggat mayroon kang dokumentong iyon.
Sinabi ko kay Tagapayo Chen, ang teknolohiya, sa huli, ay dokumentasyon at kaya nating gawin ang ginawa ng Pilipinas. Ipinaliwanag ko na kung pareho ang design specification at pareho ang standard ng mga bahagi, pareho rin ang kalalabasan. Umiling si Chen. Hindi, kahit na gumawa ka ng parehong material at parehong design, ang maliliit na pagkakaiba sa proseso ng assembly at ang antas ng quality control ang nagpapasya sa panghuling performance. Pagtutol niya, pinutol ko ang kanyang sinabi. Kung ganyan ang sasabihin mo, wala tayong masisimulan. Meron na tayong sapat na teknolohikal na kakayahan. Ang kailangan natin ngayon ay implementasyon. Hindi na karagdagang verification, diin ko. Tumahimik si Tagapayo Chen. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi pagsang-ayon ang nakikita ko, kundi pagtanggap. Alam na niya na hindi tatanggapin ang kanyang opinyon. Ang iba pang mga executive sa conference room ay nasa panig ko. Hindi sila mga conservative tulad ni Chen, kundi mga taong gustong magpatupad. Sinabi ng isang executive, "Tama si Pangulong Lee. Tapos na ang sapat na paghahanda natin." Sumang-ayon ng isa pa, "Hindi maghihintay ang merkado. Ito na ang oras para sumugod ng agresibo." Tumango ako at ipinagpatuloy ang pulong. Hindi na umalma pa si Chen. Nanatili lang siyang tahimik habang tinititigan ang kanyang mga dokumento. Nagustuhan ko ang katahimikan na iyon. Sapat na akong nakarinig ng mga pagtutol. Oras na para sa aksyon. Matapos ang pulong, tinawag ko si Tagapayo Chen ng hiwalay. Magkaharap kaming umupo sa maliit na reception room sa dulo ng pasilyo. Sinabi ko sa isang kalmado na boses, "Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit kailangan nating sumulong." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Chen. Ang pagkuha ng plano ay iba sa pag-unawa sa teknolohiya, lalo na ang makina. Ito ay isang sistema kung saan libu-libong bahagi ang dapat maging perpektong harmonya. Pinutol ko siya. Hindi ninakaw, kundi kinuha. At hindi lang kami kumokopya. Pinapabuti namin ito. Pagtutol ko, ipinaliwanag ko na sa pagbabawas ng labis-labis na quality control ng mga shipyard ng Pilipinas at pag-alis ng mga hindi kinakailangang proseso, mababawasan namin ang gastos ng higit sa 30%. Iyan ang tunay na competitiveness, diin ko. Tinitigan ako ni Chen at sinabing, ang bahagi na itinuturing mong labis-labis na kalidad ay ang tiyak na nagagarantiya ng pangmatagalang reliability. Sa isang barko na kailangang tumakbo ng 30 taon, ang pagbabawas ng gasto sa simula ay maaaring bumalik bilang mas malaking gasto sa bandang huli. Babala niya. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang kaunting pagkakaiba sa higpit ng isang bolt ay maaaring humantong sa isang fatal failure makalipas ang 5 taon. Kahit na may parehong material at parehong design, ang precision sa proseso ng assembly ay nagdudulot ng ganap na magkakaibang resulta. Ngumisi ako. Iyan ay napaka-ekstremong senaryo. Nakagawa na kami ng 12-dosenang barko at tumatakbo ang mga iyon ng walang problema. Pagtutol ko, umiling si Chen. Ang mga barko na iyon ay hindi pa umaabot ng 5 taon. Ang tunay na pagsubok ay darating pagkalipas ng 10-20 taon. Ngunit hindi ako kumbinsido sa kanyang sinabi. Hindi ako maaaring maghintay ng 10 o 20 taon. Gumagalaw na ang merkado ngayon at handa na kaming sumabay sa agos na iyon. Isang huling salita ang iniwan ni Chen. Maaari mong ituro ang teknolohiya, ngunit hindi mo maaaring ituro ang karanasan. Ang karanasang binuo ng Pilipinas sa dagat sa loob ng mga dekada ay hindi maipapasa sa pamamagitan ng dokumentasyon. Narinig ko ang salitang iyon at tumawa sa aking puso. Karanasan? Mayroon kami ng lahat ng teknolohiya na naipon ng Pilipinas sa loob ng mga dekada, nakadokumento. Ang mga resulta ng pagsubok, mga kaso ng failure, at mga history ng pagpapabuti lahat ay nasa kamay na namin. Matapos umalis ni Chen sa silid, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang pundasyon ng isang bagong barko ay inilalagay sa shipyard. Ang blueprint ng makinang ipapasok sa barkong iyon ay ang pinakabago na kinuha mula sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Naisip ko habang inaalala ko ang design na iyon. Ang ginugol ng mga inhinyero ng Pilipinas ng 10 taon sa pagbuo, nakuha namin sa loob ng 6 na buwan. Ito ang kahusayan. Efficiency, sinabi ko sa aking sarili. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa at kinuha ang isa pang dokumento, ang ulat ng pagsusuri ng failure ng makina ng Pilipinas. Nakasulat doon ang lahat ng pangunahing insidente ng failure na naganap sa nakalipas na 20 taon, ang pagsusuri ng dahilan at ang paraan ng pagpapabuti. Tiningnan ko ang dokumentong ito at naisip. Nakuha ng Pilipinas ang data na ito sa pamamagitan ng trial and error. Ngunit kaya naming laktawan ng trial and error na iyon
Hindi na namin kailangang ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Nang patayin ko ang ilaw sa opisina at lumabas, muli kong sinulya pa ng shipyard mula sa bintana ng pasilyo. Gabi na, ngunit may ilaw pa rin ang shipyard. Nagpapatuloy ang night shift. Ngumiti ako sa ilaw na iyon. Ang bawat ilaw na iyon ay gumagawa ng kopya ng teknolohiya ng Pilipinas. Sa daan pa uwi, tumunog ang balita sa radyo. Isang ulat tungkol sa mga kalakaran sa industriya ng paggawa ng barko sa mundo. Ang nilalaman ay tungkol sa pagbaba ng order na natatanggap ng mga shipyard ng Pilipinas kumpara sa mga nakaraang taon. Bahagya kong itinaas ang volume. Ang balitang iyon ay parang pag-asa sa akin. Ang paghina ng Pilipinas ay nangangahulugang oportunidad para sa amin. Iniwan ko ang babala ni Tagapayo Chan sa likuran ko at tumakbo ako nang nakatingin lamang sa unahan. Ninakaw man namin ang teknolohiya, hiniram o nakuha ang mahalaga ay ang resulta at handa na kaming gumawa ng resulta na iyon. Lumipas ang 6 na buwan. Nagkapatong-patong na ang mga kontrata sa aking mesa. Mga kontrata para sa iba't ibang uri ng barko, container ships, LNG carriers tagadala ng liquefied natural gas, at bulk carriers. Tinitigan ko ang tumpok ng dokumento at naramdaman ko ang pagbilis ng aking hininga. Hindi lang ito basta order. Ito ay isang paglilipat ng kapangyarihan. Sa malaking conference room ng headquarters sa Shanghai, nagtipon ng mga reporter mula sa buong mundo. Ngayon ang araw ng taunang performance announcement ng aming kumpanya. Tumayo ako sa entablado. Ipinakita sa screen ang mga numero. Puno ang screen ng mga salitang taunang dami ng order. 340% na pagtaas mula noong nakaraang taon. At sa ilalim nito, may mas mahalagang pangungusap. Nakamit ang Global Order Volume Number 1. Kumindat ang mga flash ng kamera. Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga reporter. Naisip ko habang sinasagot ko ang kanilang mga tanong. Noon, 1 taon pa lang ang nakalipas. Parang isang pader na hindi namin kayang lampasan ng Pilipinas. Ngunit sa sandaling ito, gumuho ang pader na iyon. Tinanong ng isang reporter. Ano ang sikreto sa ganito kabilis na paglago? Nagbigay ako ng inihandang sagot. Dahil sa teknolohiya at efficient na sistema ng produksisyon. Siyempre, kalahati lang iyon ng katotohanan. Ang tunay na sikreto ay ang mga blueprint at manual na kinuha namin mula sa Pilipinas. Ngunit hindi ko iyon sasabihin. Sa halip, idiniin ko. Nag-aalok kami ng parehong kalidad tulad ng sa Pilipinas sa 30% mas mababang presyo. Ito ang hinihingi ng merkado. Tinanong ng isa pang reporter. Ano ang pagkakaiba sa mga shipyard ng Pilipinas? Hindi ako nag-atubili sa aking sagot. Ginagawa namin ang parehong bagay tulad ng sa Pilipinas. At ibinebenta namin ito ng mas mura. Iyan ang aming pangunahing competitive advantage. Deklara ko. Nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Ang ilang reporter ay nagulat. Ang iba naman ay tumango. Matapos ang presentasyon, bumalik ako sa aking opisina. Binuksan ko ang aking computer at lumabas ang mga breaking news. Pinamagatan ng mga banyagang economic journal ang pag-angat ng industriyang paggawa ng barko sa China at inilarawan ng mga wire service ang pagtatapos ng panahon ng Pilipinas. Binasa ko ang bawat headline. Binanggit ang pangalan ng aming kumpanya sa bawat artikulo. Sinusundan iyon ng mga tagline. Bagong giant ng paggawa ng barko sa mundo, kumpanyang Chino na nagdomina sa merkado sa pamamagitan ng price competitiveness. Tumunog ang aking cellphone. Galing kay chairman. Kasabay ng pagbati, iniharap niya ang susunod na layunin. Lampasan ng 40% ang market share sa susunod na taon. Kinabahan ako nang marinig ko ang mga salitang iyon. 40%! Iyan ay isang numero na katumbas ng peak share ng Pilipinas. Agad akong sumagot. Kaya po, hindi, gagawin ko po yan. Matapos ibaba ang telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. 12 ng barko ang sabay-sabay na ginagawa sa shipyard. 6 na buwan pa lang ang nakalipas, kalahati ng lugar na iyon ay bakante. Ngunit ngayon, iba na. Lahat ng dock ay ginagamit at mayroon pang night shift. Nakita ko ang tanawin na iyon at nakumbinsi ako. Nalampasan na namin ang Pilipinas. Binuksan ko ang aking mailbox. Puno ito ng mga inquiry mula sa mga ship owners sa buong mundo. Mga kumpanya ng pagpapadala mula sa Alemanya, Norway, Singapore, hanggang sa Timog Amerika. Lahat ay dahil sa isang dahilan, presyo. Kaya naming mag-alok ng humigit kumulang 70% ng quote ng mga shipyard ng Pilipinas. Lumabas ang notification ng pulong. Isang meeting ng buong sales team. Nagtungo ako sa conference room. Puno na ang mga upuan ng mga sales personnel.
Lahat sila ay masigla ang ekspresyon. Tumayo ako sa entablado at sinabing, gumagawa tayo ng kasaysayan. Ang sentro ng paggawa ng barko sa mundo ay lumilipat. Nagsimulang magulat ang sales team leader. Sinabi niya na ang contract completion rate sa kalahating taong ito ay 85%. Iyan ay higit sa 2 beses na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nagbigay siya ng mga numero. 30% share sa European market, 40% sa Timog Silangang Asya, 25% sa Gitnang Silangan. Mabilis namin kinakain ang share ng mga shipyard ng Pilipinas sa bawat rehiyon. Ngumiti ako sa aking puso habang nakikinig sa ulat na iyon. Naiisip ko kung ano ang nararamdaman ng mga shipyard ng Pilipinas ngayon. Ang merkado na pinrotektahan nila sa pamamagitan ng tiwala at teknolohiya na naipon sa loob ng mga dekada ay nanginginig sa loob lamang ng 1 taon. Siguro, hindi nila naiintindihan bakit ganoon kabilis silang nabaligtad. Matapos ang pulong, tinawag ko ang technical team. Kasama si Tagapayo Chen. Siya ay nanatiling maingat ang ekspresyon. Tinanong ko siya, kumusta ang sitwasyon ng produksiyon? Mayroon bang problema sa kalidad? Nag-atubili si Chen bago sumagot. Nagpahayag siya ng pag-aalala na masyadong mabilis ang bilis ng produksisyon kaya may ilang proseso ng verification ang nalalaktawan. Ngumiti ako at sumagot, kung maghihintay tayo ng ganyan, tapos na ang merkado. Kailangan nating kunin ang sandaling ito. Ngayon na mahina ang Pilipinas, ito ang ating oportunidad. Wala nang sinabi si Tagapayo Chen. Umiling lang siya at tumayo. Pagdating ng gabi, may dinner meeting kami sa mga opisyal ng gobyerno. Ang lokasyon ay ang pinaka-eksklusibong restaurant sa Shanghai. Dumalo ang Undersecretary ng Ministry of Industry at ilang matataas na opisyal. Pinuri nila ang performance ng aming kumpanya. Idinagdag pa ang mga salita tungkol sa pag-ambag sa pagpapabuti ng pambansang competitiveness. Matapos ang hapunan, tinawag ako ng Undersecretary ng Personal. Magkaharap kaming umupo sa isang tahimik na lounge. Prangka siyang nagtanong, talaga bang kayang garantiya ang kalidad sa antas ng Pilipinas? Nag-atubili ako ng sandali. Ngunit agad akong sumagot sa isang boses na puno ng katiyakan. Opo, pinatunayan na namin ito. Siyempre, alam ko sa aking puso. Wala pa kaming long-term operational data. Ang mga barkong ginawa namin na tumakbo ng higit sa 5 taon ay kayang bilangin sa daliri. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang merkado ngayon ay gumagalaw batay sa kasalukuyang presyo, hindi sa nakaraang track record. Maaga akong nagtungo sa shipyard kinabukasan ng umaga. Gusto kong makita ang site ng personal. Ang dambuhalang cranes ay nagbubuhat ng mga bloke ng bakal. At ang mga welder ay nagpapailaw ng mga apoy habang nagtatrabaho. Nagulat ako sa tanawin na iyon. Ang lahat ng ito ay naging posible sa pamamagitan ng teknolohiya ng Pilipinas. Ngunit ngayon, naging amin na. Pagsapit ng hapon, nagkaroon ng investor presentation. Nagtipon ng mga analyst mula sa mga security firm. Ipinaliwanag ko sa kanila ang aming growth strategy. Nagdeklara ako ng layunin na makamit ang average na 50% na paglago sa susunod na 3 taon at palawakin ang market share sa 50%. Tinanong ng isa sa mga analyst, wala bang posibilidad ng counter-attack mula sa mga shipyard ng Pilipinas? Sumagot ako ng may kumpiyansa. Nawala na ang kanilang teknikal na kalamangan. Hindi nila kami matatalo sa price war. Tumango ang mga analyst. Ang aking mga salita ay tila nakakakumbinsi. Matapos ang presentation, sinuri ko ang presyo ng stock. Tumaas ito ng 10%. Naniniwala sa amin ang merkado. Hinatulan ng mga investor na kami ang bagong superpower. Nasiyahan ako sa numerong iyon. Hindi nagsisinungaling ang presyo ng stock. Ito ang patunay na kinikilala kami ng merkado. Pagdating ng gabi, nagpunta si Tagapayo Chen sa aking opisina. Siya ay may seryosong ekspresyon. Sinabi ko sa kanya na umupo. Maingat na nagsalita si Chen. Hinihiling ko na bawasan natin ang kaunti ang bilis ng produksisyon. Dapat tayong mag-invest ng mas maraming oras sa quality verification. Nagbuntong hininga ako nang marinig ko ang kanyang sinabi. Ito na naman ang parehong usapan. Ipinaliwanag ko. Ang bilis ng buhay ngayon. Ang tagumpay sa merkado ang pinakamahalaga sa lahat. Umalma si Chen. Pero paano kung magkaproblema sa bandang huli? Posibleng malagay sa panganib ang buong kumpanya. Babala niya. Matatag kong sinabi. Hindi yan mangyayari. Mayroon tayong sapat na teknolohikal na kakayahan. Wala nang sinabi pa si Chen. Umiling lang siya at umalis. Tiningnan ko ang kanyang likod at naisip. Siya ay isang tao na hindi kayang tumanggap ng pagbabago.
Ang bagong panahon ay humihingi ng bagong paraan. Nagtrabaho ako hanggang gabi habang pinapatay ko ang computer. Naisip ko, nagbago na ang mundo. Ang panahon ng teknolohiya ay tapos na at ang panahon ng efficiency ang dumating. At kami ang mga hari ng efficiency na iyon. Ilang araw ang lumipas at may dumating na balita. Sinabi ng aking sekretarya na darating si Nicholas Angelicos, ang may-ari ng pinakamalaking shipping line sa Greece, sa Shanghai. Agad akong naghanda. Si Angelicos ang pinuno ng isa sa pinakamalaking angkan ng ship owner sa mundo. Ang kontrata sa kanya ay hindi lang basta order. Ito ay isang simbolo. Ang patunay na gumuho na ang kuta ng Pilipinas. Sinalubong ko siya sa VIP lounge ng airport. Si Angelicos ay mukhang nasa kalagitnaan ng 60s. May kulay abong suit at kalmado ang impresyon. Ginawa ko ang lahat upang maging magalang at inabot ang aking kamay para makipagkamay. Ang kanyang pagkakamay ay matatag, ngunit ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Naramdaman ko kaagad. Hindi madali siyang kumbinsihin. Sa loob ng limousine, ipinagmalaki ko ang laki ng aming shipyard at ang aming pinakabagong kagamitan. Tumango lang si Angelicos at walang reaksyon. Patuloy siyang nakatingin sa labas ng bintana. Nagsimula akong mabahala ng kaunti. Nakarating kami sa malaking conference room ng headquarters. Sinimulan ko ang presentasyon na inihanda ko ng buong husay. Idiniin ko ang aming teknikal na kakayahan, kapasidad sa produksisyon, at higit sa lahat, ang aming price competitiveness. Ipinakita ko ang mga numero sa bawat slide. 30% mas murang presyo kumpara sa shipyard ng Pilipinas. Parehong specification. Mas mabilis na delivery schedule. Dahan-dahang binaliktad ni Angelicos ang proposal. Tinitigan ko siya ng may pag-asa. Naghintay ako na siya ay magsalita. Sa wakas, nagsalita siya. Ang presyo ay kaakit-akit. Ngunit hindi ang presyo ang lahat. Agad akong sumagot. Ang kalidad ay pareho rin ng sa Pilipinas. Hindi. Sa ilang aspeto, mas mahusay pa. Tinitigan ako ni Angelicos at nagtanong, saan ginagawa ang makina? Sumagot ako ng may kumpiyansa. Sarili naming ginagawa. Makina na binuo batay sa teknolohiya ng Pilipinas. Muli siyang nagtanong. Mayroon ba kayong long-term operational data? Makina ba iyan na na-verify sa dagat sa loob ng higit sa 10 taon? Bahagya akong nag-atubili. Walang 10 taon. Sumagot ako ng may pinakamataas na kumpiyansa. Wala pa kaming 10 taon. Ngunit mayroon kaming 5 taon ng data. Nakapasa ito sa lahat ng pagsubok. Tumango lang si Angelicos at walang sinabi. Hindi ko mabasa ang kanyang reaksyon. Nag-alok ako na magkasabay kaming mananghalian. Sinabi ko na nag-book ako ng pinaka-eksklusibong Chinese restaurant. Sumang-ayon si Angelicos. Sa hapagkainan, patuloy kong idiniin ang price advantage. Ipinaliwanag ko kung gaano kalaki ang halaga ng 500 milyon na matitipid at kung ano ang maaaring gawin sa perang iyon. Tahimik lang kumain si Angelicos. Naguluhan ako. Bakit wala siyang reaksyon? Ang 500 milyon ay dapat na sapat na nakakakumbinsi. Malapit nang matapos ang hapunan, nagsalita si Angelicos. Maging tapat tayo. Ang presyo ay kaakit-akit, ngunit hindi presyo ang hinahanap namin. Nagulat ako. Hindi presyo? Kung gayon ano? Tanong ko. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Angelicos. Ang barko ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Para sa amin, ito ay isang asset na kasama namin sa loob ng 30 taon. Kung magkaroon ng kahit isang malubhang failure ang makina sa loob ng 30 taon na iyon, magdudulot iyon ng bilyon-bilyong pagkalugi. Umalma ako. Ang aming makina ay eksaktong parehong design ng makina ng Pilipinas. Walang dahilan para magkaproblema. Giit ko. Umiling si Angelicos. Ang parehong design ay hindi nangangahulugan na pareho ang resulta. Lalo na ang dagat. Inilalantad nito ang lahat ng depekto. Nagalit ako. Kung gayon, ano ang kaibahan ng makina ng Pilipinas? Pareho ang plano at pareho ang mga bahagi. Bakit ka nagpipilit? Giit ko. Kalmadong sumagot si Angelicos. Ang makina ng Pilipinas ay na-verify sa dagat sa loob ng mga dekada. Ang data na iyon ay hindi maaaring kopyahin sa isang simpleng blueprint. Paliwanag niya. Tumawa ako. Iyan ay kwento ng nakaraan. Nagbago na ang panahon. Ang teknolohiya ay hindi na monopoly ng isang bansa. Kaya na rin itong gawin sa Tsina. Deklara ko. Walang reaksyon si Angelicos. Tinitigan lang niya ako. Pagsapit ng hapon, nagkaroon kami ng tour sa shipyard.
Ipinagmalaki ko. Kaya namin gumawa ng higit sa 50 malalaking barko bawat taon. Ito ang lakas ng China. Tumigil si Angelico sa harap ng isang LNG carrier. Sinabi niya na gusto niyang makita ang engine room. Inihatid namin siya sa engine room. Ang dambuhalang makina ay naka-install. Tiningnan ni Angelico ang makina ng detalyado at nagtanong sa engineer. Ilang barko ang gumagana na may ganitong makina? Sumagot ang engineer. Sa kasalukuyan, 12 barko. Muling nagtanong si Angelicos. Gaano katagal na tumatakbo ang pinakamatagal? Nag-atubili ang engineer at sumagot. 3 taon at kalahati. Nababalisa ako sa sandaling iyon. Naramdaman ko na bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Angelicos. Bumalik kami sa conference room. Ginawa ko ang huling alok. Kaya pa naming bawasan ng kaunti ang presyo. Paano kung 175 million bawat barko? Ang kalkulasyon ay makakatipid kami ng 550 million sa kabuuan. Nakumbinsi ako. Hindi niya ito matatanggihan. Umiling si Angelicos at sinabi, Salamat sa alok, ngunit hindi ako makakapirma ng kontrata. Hindi ako makapaniwala. Nagtanong ako. Maganda na ang presyo at ginagarantiya namin ang kalidad. Bakit mo tinatanggihan? Bigyan mo ako ng makatwirang dahilan. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Angelicos. Ang kanilang angkan ay nagpapatakbo ng negosyo sa loob ng 150 taon. Ang pinakamahalagang bahagi ng barko ay ang makina. At ang pinakamahalagang bahagi ng makina ay ang tiwala, reliability. At ang tiwala na iyon ay mapapatunayan lamang sa paglipas ng panahon, diin niya. Umalma ako. Ang aming makina ay mapagkakatiwalaan din. Kinuha namin ang design ng Pilipinas. Giit ko, matatag na sinabi ni Angelicos. Ang pagkuha ng design ay iba sa pag-angkin ng teknolohiya, lalo na sa mga makina sa dagat. May libo-libong variable. Nagalit ako. Kung gayon, hinding-hindi na mapagkakatiwalaan ng mga makina ng China? Hindi mo ba kami bibigyan ng pagkakataon? Giit ko. Kalmadong sumagot si Angelicos. Hindi sa hindi kami magbibigay ng pagkakataon. Pero hindi maaaring ang mga barko ng aming angka nang sasali sa eksperimento na iyon, sabi niya. Sinubukan ko ang huling pagkakataon. Kaya pa naming bawasan ang presyo. Kaya namin itong ibaba sa 170 million bawat barko. Winagayway ni Angelicos ang kanyang kamay. Hindi na usapin ang presyo. Kahit na libre pa ang ibigay mo, hindi ko yan tatanggapin, giit niya. Namula ang aking mukha. Kahit libre pa, hindi tatanggapin? Nagtanong ako. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Paano naming makukuha ang tiwala? Simpleng sumagot si Angelicos. Panahon, kailangan itong ma-verify sa dagat sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Tumawa ako. Gusto mong maghintay kami ng 10 taon? Sa panahong iyon, kukunin na namin ang buong merkado. Deklara ko. Tumango si Angelicos. Maaaring ganoon. Ngunit kami ay maghihintay. Sagot niya. Tapos na ang pulong. Iginaya ko siya hanggang sa elevator. Sa lobby, huling sinabi ni Angelicos. Ang barko ay isang asset, hindi isang investment. Ang halaga nito ay napagpapasyahan hindi sa paunang gastos, kundi sa kabuuang kita sa buong buhay nito. At idinagdag niya, ang aming angkan ay hindi papayag ng kahit isang barko na may makina ng Tsina. Iyan ay hindi barko, kundi isang bomba na may takdang oras. Natuod ako nang marinig ko ang salitang iyon. Bomba na may takdang oras? Inabot ni Angelicos ang kanyang kamay para makipagkamay. Mahina akong nakipagkamay sa kanya. Sinabi niya, magkita tayo ulit pagkalipas ng 10 taon. Kung na-verify na ang makina sa dagat sa panahong iyon, malugod akong pipirma ng kontrata. Ngunit hindi ngayon, giit niya. Matapos siyang umalis, bumalik ako sa conference room. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga crane ng shipyard ay gumagalaw pa rin. Ngunit ang tanawin na iyon ay naging walang laman bigla. Ang pinakamalaking ship owner sa mundo ay tinanggihan kami. Nagbitiw siya ng 550 million. Hindi ko maintindihan. Maganda ang presyo at pareho ang design. Bakit niya tinanggihan? Bomba na may takdang oras? Hindi ba masyadong extreme mga ekspresyon na iyon? Ang aming makina ay kinuha ang design ng Pilipinas. Walang dapat na problema. Naiwan akong mag-isa sa opisina kinagabihan. Patuloy na umaaligid sa aking isip ang mga salitang iniwan ni Angelicos. Bomba na may takdang oras. 10 taon ng verification. Asset, tiwala. Umiling ako. Nagkamali siya.
Handa na kami. Ang pagtanggi ni Angelicos ay hindi maganda, ngunit hindi ito fatal. Sinabi ko sa aking sarili. Siya ay isang conservative na lumang henerasyon lamang. Ang merkado ay nasa panig pa rin namin. Makalipas ang 1 linggo, may dumating na balita. Sinabi ng aking sekretarya na tumawag ang Pransiya. Si Jean-Pierre, sinabi niya sa telepono na muli nilang ikinokonsidera ang order ng container ship na isinasagawa nila sa shipyard ng Pilipinas. Gusto niyang marinig ang aming alok. Agad akong nag-book ng eroplano papuntang Paris. Sinalubong ako ni Jean-Pierre. Isang Pranses na nasa kalagitnaan ng 50s na may matalas na impresyon. Nakipagkamay siya at agad na dumiretso sa punto. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sa conference room, sinimulan ko ang aking alok. Isang kontrata para sa 15 malalaking container ship. 90 million bawat barko, na may kabuuang 25 billion. Narinig ko na ang presyo na inialok ng shipyard ng Pilipinas ay 120 million bawat isa. Ipinaliwanag ko na makakatipid kami ng 450 million. Maingat na sinuri ni Jean ang proposal at nagtanong, ano ang delivery schedule? Sigurado ba ang quality assurance? Sumagot ako ng may kumpiyansa. Mas mabilis ng 2 buwan kaysa sa Pilipinas at pareho ang kalidad. Ngumiti si Jean. Prangka siyang nagsalita. Masyadong mataas ang presyo ng shipyard ng Pilipinas. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang bilhin ng ganoon kamahalang eksaktong parehong barko. Tumango ako. Tama iyon. Ang merkado ay makatwiran. Kung pareho ang produkto, natural na dapat piliin ang mas mura. Ipinaliwanag ni Jean ang proseso ng negosasyon sa shipyard ng Pilipinas. Wala silang balak na ibaba ang presyo at kumilos ng mayabang gamit ang kanilang teknikal na kalamangan. Ngumiti ako sa aking puso. Ang kayabangan ng Pilipinas ang nagbigay sa amin ng oportunidad. Tinalakay namin ang mga kondisyon ng kontrata. Si Jean ay maselan. Tinanong niya ng detalyado ang tungkol sa penalty para sa late delivery, mga kondisyon ng quality assurance at after-sales service. Tinugunan ko ang bawat isa. Sinabi ko na tatanggapin namin ang lahat ng kondisyon. Sa harap ng 450 million na pagkakaiba, hindi na mahalaga ang mga kondisyon. Malapit nang matapos ang pulong, sinabi ni Jean. Kailangan kong makuha ang pag-aproba ng Board of Directors, ngunit positibo ito. Bibigyan kita ng panghuling sagot sa susunod na linggo. Nakipagkamay ako ng may katiyakan. Matutuloy ang kontratang ito. 3 araw matapos akong bumalik mula sa Paris, may dumating na balita. Kontrata kumpirmado. Agad kong tinawag ang team. Ang kontrata sa Pransiya ay hindi lang basta order. Ang pangatlong pinakamalaking kumpanya ng pagpapadala sa mundo ang tinalikuran ng Pilipinas at pinili kami. Malaki ang simbolikong kahulugan nito. Ngunit sa hapon ng parehong araw, may mas malaking balita ang dumating. Tumawag ang Qatar. Si Abdullah, ang head of ordering para sa LNG carriers. Humingi siya ng video conference. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang video conference. Si Abdullah ay mukhang nasa unang bahagi ng 40s. Isang Arabo na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Siya ay kalmado ngunit diretso. Sinabi niya na nagbabalak siyang i-cancel ang kontrata ng gas carrier na isinasagawa sa shipyard ng Pilipinas. Gusto niyang marinig ang aming alok. Itinago ko ang aking kasabikan at sinimula ng paliwanag. Paggawa ng 8 malalaking gas carrier. 180 million bawat isa, na may kabuuang 144 billion. Narinig ko na ang quote ng Pilipinas ay 230 million bawat isa. Makakatipid kami ng 360 million. Maingat si Abdullah. Nagtanong siya tungkol sa reliability ng makina. Ang natural gas ay isang mapanganib na kargamento at hindi nila maaaring tiisin ang failure ng makina, diin niya. Nagbigay ako ng inihandang sagot. Ang aming makina ay batay sa design ng Pilipinas. Mayroon ng ilang barko na tumatakbo ng walang problema. Paliwanag ko. Si Abdullah ay mukhang nag-aalangan. Nagtanong siya, paano kung magkaproblema? Ano ang mga kondisyon ng guarantee? Agad akong sumagot. Mag-aalo kami ng perfectong quality assurance. Kung magkaroon ng problema, buong halaga ang aming sasagutin, pangako ko. Nag-isip si Abdullah sandali at sinabi, masyadong mahal ang Pilipinas. Hinihingi ng gobyerno ng Qatar ang pagbabawas ng gastos. Idinagdag niya, teknikal na kalamangan? Iyan ay kuwento ng nakaraan. Kaya na rin gawin sa China. Ngumiti ako nang marinig ko ang mga salitang iyon. Iyan mismo ang reaksyon na gusto ko. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang opisyal na notification mula sa Qatar. Kontrata kumpirmado.
Hindi ako makapaniwala. 2 malaking kontrata sa isang araw at kinuha pa mula sa Pilipinas. 15 sa Pransiya, 8 sa Qatar, kabuuang 23 barko. Nagdaos kami ng victory party sa ballroom ng pinaka-eksklusibong hotel sa Shanghai. Lahat ng executive ng kumpanya ay dumalo at dumating din ang mga opisyal ng gobyerno. Nagbukas ng champagne. Ako ang namuno sa toast. Nagdeklara ako na gumagawa kami ng kasaysayan at nagbabago ang mapa ng kapangyarihan sa paggawa ng barko sa mundo. Si John Pierre ay sumali rin sa pamamagitan ng video mula sa Paris. Binati niya kami at idinagdag, masyadong mayabang ang mga shipyard ng Pilipinas. Tumanggi silang makipagnegosasyon sa presyo at idiniin lang ang teknikal na kalamangan. Ngunit nagbago na ang panahon at kinikilala niya na ang China ang bagong superpower. Nagpadala rin ng video message si Abdullah. Nagpasalamat siya sa ngalan ng gobyerno ng Qatar at nagpahayag ng kaligayahan na nakatipid sila ng bilyon-bilyong dollar sa kontratang ito. Ang teknikal na kalamangan ng Pilipinas ay isang mito na lang ng nakaraan at binabati niya ang paglago ng China. Naging maingay ang ballroom. Lahat ng executive ay excited. Sumigaw ang isang executive. Tapos na ang panahon ng Pilipinas. Kami ang didomina sa mundo. Nagpalakpakan din ang iba pang executive. Nasiyahan ako sa tanawin na iyon. Matapos ang banquet, umakyat ako ng mag-isa sa rooftop bar ng hotel. Ang night view ng Shanghai ay nasa aking paanan. Kinuha ko ang baso ng alak at tiningnan ng tanawin. Parang nasa paanan namin ang mundo. Kinuha ko ang aking cellphone at sinuri ang balita. Lumabas na ang mga artikulo. Kumpanya ng paggawa ng barko sa China. Sunod-sunod na. Nakuha ang malalaking kontrata mula sa Pransiya at Qatar. Ang headline, tinalakay ng mga artikulo ang krisis sa industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Inanalisa nila na ang mga pangunahing kliyente ay umaalis sa Pilipinas at natatalo sila sa price competitiveness. Binasa ko ang mga comment. Karamihan ay pumupuri sa amin. Mga post na kinikilala ang teknolohiya ng China at mga opinyon na ito ay dulot ng kayabangan ng Pilipinas. Nasiyahan ako. Ang opinyon ng publiko ay nasa panig din namin. Sinuri ko rin ang media ng Pilipinas. Nagpahayag sila ng sense of crisis. Mga headline tulad ng pag-alis ng pangunahing kliyente, pagbaba ng order, kailangan ng structural reform. Tiningnan ko ang mga artikulo na iyon at naisip. Nagbago na ang posisyon. Ang Pilipinas na ngayon ang kailangang humabol sa amin. Kinabukasan ng umaga, nagkaroon ng pulong ng executive pagdating ko. Diskusyon tungkol sa plano ng implementation ng kontrata sa Pransiya at Qatar. Nag-ulat ang production team leader. Tapos na ang allocation ng dock at nagsimula na rin ang ordering ng mga materyales. Ang lahat ay smooth. Nag-ulat din ang technical team leader. Walang problema sa design dahil bata ito sa blueprints ng Pilipinas. Verified na design ito. Paliwanag niya, ang produksyon ng makina ay nagpapatuloy ayon sa schedule. Tumango ako. Nagtaas ng kamay si Tagapayo Chen. Maingat siyang nagsalita. Dapat nating tiyakin ng mas maraming oras para sa verification ng makina, lalo na ang gas carriers. Mahalaga ang kaligtasan, diin niya. Pinutol ko ang kanyang sinabi. Hindi natin maaaring ipagpaliban ng schedule. Kailangan nating tuparin ang ipinangako sa kliyente. Ang iba pang executive ay nasa panig ko. Sinabi ng isang executive. Masyadong maingat si Tagapayo Chen. Handa na kami ng sapat. Giit niya. Wala nang sinabi si Tagapayo Chen. Nagbuntong hininga lang siya. Naisip ko, tinanggihan kami ng Greece, ngunit hindi ang merkado. Pinili ng mga rasyonal na kliyente ang presyo. Ang mga taong tulad ni Jean at Abdullah. Sila ang kinabukasan. Pumasok ang sekretarya. Ibinabalita na may mga inquiry pa mula sa iba pang mga kumpanya ng pagpapadala sa Europa. Mula sa Alemanya, Italia, at Espanya. Sinasabi nilang masyadong mahal ang quote ng Pilipinas at gusto nilang malaman ang aming presyo. Ngumiti ako. Nagsimula na ang domino effect. Naalala ko ang iniwan na salita ni Angelicos. Bomba na may taktang oras. Sabi niya. Umiling ako. Nagkamali siya. Ang aming mga barko ay gagawin ng perpekto. Kinuha namin ang design ng Pilipinas. Magpapatunay ang Pransiya at Qatar na mapagkakatiwalaan din ang shipyard ng China. Habang natutulog, nakumbinsi ako. Nasa tamang landas kami. Tapos na ang panahon ng Pilipinas. Ngayon na ang aming panahon. Ang Pransiya at Qatar ang simula niyan. Marami pang kliyente ang susunod.
Sa harap ng presyo, walang silbi ang teknikal na kalamangan. Lumipas ang 2 taon. Sunod-sunod na hinaharap ang mga barkong ginawa namin sa ilalim ng kontrata sa Pransiya at Qatar. Dumalo ako sa bawat christening ceremony at naramdaman ko ang kagalakan. 7 container ship na ng Pransiya ang tumatakbo at 3 gas carrier ng Qatar ang lumabas na rin sa dagat. Ang lahat ay maayos. Ang umaga ring iyon ay karaniwan. Nagtatrabaho ako sa opisina at sinusuri ang aking email. Mga pang-araw-araw na ulat. Ngunit bandang 10 a.m., dali-daling pumasok ang sekretarya. Ang kanyang ekspresyon ay malala. Mayroong emergency report at gusto raw akong kausapin kaagad ng technical team. Nagpunta ako sa conference room. Naroon na si Tagapayo Chen. Ang kanyang mukha ay maputla. Nagsimula akong mabahala. Nagtanong ako, anong nangyari? Inabot sa akin ni Chen ang tablet. Isang emergency news flash sa industriya ng pagpapadala. Nakita ko ang pangalan na M.V. Gladstone. Isang gas carrier na ginawa sa isang shipyard sa China. Hindi sa aming kumpanya. Ngunit sa China pa rin. Binasa ko ang artikulo. Sinasabi na ang makina ay ganap na tumigil sa isang lugar malapit sa Australia. Hindi na raw ito ma-restart. Itinaas ko ang aking muka. Tiningnan ko si Tagapayo Chen. Sinabi niya, ang M.V. Gladstone ay nasa 2 taon ng operasyon. Isang barko na may Chinese-made engine. Nasira ang panloob na pangunahing bahagi. Posibleng hindi na ito maaayos. Umalma ako. Iba ang shipyard na iyon sa amin. Sloppy ang quality control nila. Umiling si Chen. Ginamit din nila ang design ng Pilipinas. Ginawa nila sa parehong paraan na ginawa natin. Itinuro niya. Nawalan ako ng salita. Bandang tanghali, dumating ang mas detalyadong impormasyon. Ang M.V. Gladstone ay nagpapanik sa baybayin ng Australia. Isang tugboat ang ipinadala, ngunit ang posibilidad na maayos ito ay malabo. Lumulutang ito ng puno ng natural gas. Kinilabutan ako. Pagdating ng hapon, nagtipo ng emergency executive meeting. Alam ng lahat ang balita tungkol sa M.V. Gladstone. Tinanong ng isang executive, ayos lang ba ang aming makina? Posible bang mangyari ang parehong bagay? Sumagot ako ng may kumpiyansa. Mas toro ang quality control namin. Hindi iyan mangyayari, sabi ko. Ngunit umalma si Tagapayo Chen. Nakapasa rin sa lahat ng pagsubok ang M.V. Gladstone. Walang problema noong delivery. Ang tunay na problema ay lumilitaw sa pangmatagalang operasyon. Pinatunayan iyan ng 2 taon. Diin niya. Tumahimik ang conference room. Kinagabihan, pag-uwi ko, sinuri ko ang balita. Ang aksidente ng M.V. Gladstone ang pangunahing balita. Lumabas ang mga maritime expert at nag-analisa. Itinuro nila ang problema sa reliability ng Chinese-made engine. Sinabi ng isang expert, ang pag-asa sa China para sa gas carrier sa isang pagsusugal. Hindi dapat magdala ng mapanganib na kargamento gamit ang unverified na teknolohiya, babala niya. Pinatay ko ang TV. Sinubukan kong isipin na iyon ay biased na reporting. Pagkalipas ng 1 linggo, may mas masamang balita ang dumating. Ang M.V. Gladstone ay itatala bilang total loss, ibebenta bilang scrap. Ang gastos sa pag-aayos ay umabot sa 60% ng presyo ng bagong barko. Mas mainam na gumawa na lang ng bagong barko. Ang naging konklusyon, isang barko na 2 taon pa lang ang naibaba, itatala bilang scrap. Hindi ako makapaniwala at pagkalipas ng 1 buwan, tumawag ang Pransiya. Si Jean-Pierre. Malamig ang kanyang boses. Ibinabalita niya na may problema sa makina ang isa sa mga container ship na ginawa namin. Parang tumigil ang aking puso. Nagtanong ako kung anong problema. Ipinaliwanag ni Jean. Biglang bumaba ang output ng makina habang tumatakbo. Sa resulta ng emergency check, may nakitang crack sa pangunahing bahagi. Hindi pa malaking problema ngayon, ngunit nababahala kami. Sinabi niya. Nag-abiso siya na hinihingi niya ang inspeksyon ng lahat ng barko. Tinawag ko si Tagapayo Chen. Nagtanong ako sa kanya, anong ibig sabihin nito? Hindi ba't nakapasa ito sa lahat ng pagsubok? Giit ko, kalmadong sinabi ni Chen. Ang pagsubok ay nagpapatunay lamang ng stability sa maikling panahon. Ang accumulated fatigue ng pangmatagalang operasyon ay pinatutunayan lamang ng panahon, paliwanag niya. Nagalit ako. Kung gayon, bakit hindi mo ako binalaan sa simula pa lang? Sigaw ko. Tahimik na sumagot si Chen. Binalaan ko kayo. Sinabi ko ng paulit-ulit. Ngunit walang nakinig.
Wala akong may sagot. Nagsimula kaming mag-ayos ng barko ng Pransiya. Hindi mura ang gastos. Ngunit ang mas malaking problema ay ang tiwala. Walang galang na sinabi ni Jean. Kung makakita kami ng parehong problema sa iba pang barko, ituturing namin itong breach of contract. Babala niya. At pagkalipas ng 2 buwan, tumawag ang Qatar. Si Abdullah. Ang kanyang boses ay puno ng galit. May nakitang malubhang engine anomaly sa gas carrier na ginawa namin. Hinihingi niya ang agarang aksyon. Agad akong lumipad sa Qatar. Sinuri namin ang barko sa port ng Doha. Binuwag ng technical team ang makina. Ang resulta ay nakakagulat. May nakitang microcrack sa iba't ibang pangunahing bahagi, katulad ng pattern ng M, V Gladstone. Nakipagkita ako kay Abdullah. Galit na galit siya. Sabi mo mapagkakatiwalaan. Sabi mo pareho ang kalidad ng Pilipinas. Giit niya. Nagsorry ako. Nangako akong aayusin namin kaagad at sasagutin namin ang buong gastos. Ngunit kalmado si Abdullah. Hindi sapat ang pag-aayos. Ito ay isang pangunahing problema ng tiwala, sinabi niya. Inabiso niya na muling ikinokonsidera ng gobyerno ng Qatar ang order ng barko na may Chinese-made engine. Ang additional contract ay ika-cancel. Aniya, naramdaman ko na parang guguho ako nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ngunit naaalala ko ang mga salita ni Angelicos. Bomba na may takdang oras. Sabi niya, binalaan niya kami na hindi ito mapapatunayan sa 3 taon at kalahati. Noong panahong iyon, tumawa ako sa mga salita na iyon. Ngunit ngayon, nagiging katotohanan ang mga salitang iyon. Pagbalik ko sa opisina, sinuri ko ang mga ulat. Mga ulat ng katayuan ng makina ng mga barkong ginawa namin na tumatakbo ng higit sa 2 taon. Nang basahin ko ito, pinagpapawisan ako ng malamig. May mga minor issues na iniulat sa karamihan ng mga barko. Pumasok si Tagapayo Chen sa opisina. Tiningnan ko siya. Wala siyang sinabi at umupo. Nagtanong ako, inaasahan mo ba ito? Akala mo ba mangyayari ito? Tumango si Chen. Alam ko, nagbabala ako. Ngunit walang nakinig, sabi niya. Isinubsob ko ang aking ulo sa mesa. Bakit nangyari ito? Kinuha namin ang design ng Pilipinas. Pareho ang material. Pareho ang specification. Ngunit magkaiba ang resulta. Sinabi ni Chen. Ang pagkuha ng design ay iba sa pag-unawa sa teknolohiya. Inilalantad ng dagat ang lahat ng depekto. Paliwanag niya. Kinabukasan ng umaga, nagtipo ng emergency board meeting. Si chairman mismo ang nag-host. Seryoso ang kanyang ekspresyon at nag-utos. Iulat kung gaano kalubha ang sitwasyon at kung ano ang solusyon. Nag-ulat ako. Kasalukuyan, may 5 barko na may problema. Lahat ng barko ay tumatakbo ng higit sa 2 taon. Patuloy ang pag-aayos, ngunit wala pa ring root cause solution, inamin ko. Namutla ang mukha ni chairman. Nagtanong ang isang director. Wala bang posibilidad na maging total loss tulad ng MV Gladstone? Ano ang mangyayari sa reputasyon natin? Giit niya. Hindi ako makasagot. Hindi ko maaaring i-exclude ang posibilidad na iyon. Matapos ang pulong, naiwan ako mag-isa. Tiningnan ko ang labas ng bintana ng conference room. 2 taon na ang nakalipas. Inianunsyo namin dito ang kontrata sa Pransiya at Qatar. Lahat ay nagdiwang. Ako ay isang bayani. Ngunit ngayon, iba na. Muli kong tiningnan ang larawan ng M, V Gladstone. Isang dambuhalang gas carrier na nagpapanik malapit sa Australia. 2 taon na ang nakalipas. Ipinagmamalaki siguro ng isang tao ang barkong iyon. Ngunit ngayon, ito ay isang kahihiyan. Ang kahihiyan ng buong industriya ng paggawa ng barko sa China. Naisip ko, masyado ba tayong nagmadali? Sa pagnanais nating makuha ang merkado, nilaktawan ba natin ang verification? Ang presyo ng pagwawalang bahala sa babala ni Tagapayo Chen ay lumalabas ngayon. At ang presyo na iyon ay hindi lang problema ng aming kumpanya. Ito ay ang babayaran ng buong industriya ng paggawa ng barko sa China. Hindi nagtapos doon ang bangungot. Mga 1 buwan matapos ang insidente ng MV Gladstone, dali-daling pumasok ang sekretarya. May emergency official document daw mula sa London. Mula sa isang kumpanya ng siguro sa dagat sa ilalim ng Lloyd's Insurance Group. Binuksan ko ang dokumento. Puno ito ng sulat Ingles. Dahan-dahan ko itong binasa. Habang nagbabasa, nanginginig ang aking mga kamay. Abiso ng pagtaas ng premium para sa mga barkong may Chinese-made engine. Nakasulat doon ang 300% na pagtaas kumpara sa nakasanayan.
Tinawag ko si Tagapayo Chen. Ipinakita ko sa kanya ang dokumento. Umungol si Chen nang mabasa ito. Inaasahan ko na. Akala ko kikilos na ang mga kumpanya ng siguro. Sabi niya. Nagtanong ako, 300%? Tatanggapin ba iyan ng mga ship owner? Umiling si Chen. Imposible. Kung tumaas ng ganoon ang premium, tuluyan nang mawawalan ng competitiveness ang mga barko na may Chinese-made engine, paliwanag niya. Ang price advantage na inialok namin ay liliparin ng premium. Naiwan akong tulala. Ang iba pang kumpanya ng siguro ay sumunod din at nag-anunsyo ng parehong aksyon. Mga pangunahing kumpanya ng siguro sa dagat sa Singapore, Hong Kong at Tokyo. Lahat ay nag-abiso ng malaking pagtaas ng premium para sa mga barko na gawa sa China. At pagkalipas ng isang linggo, dumating ang tunay na shock. May request para sa video conference mula sa London. Si Richard Blake. Siya ang risk head ng isang pandaigdigang kumpanya ng siguro sa dagat. Nagsimula ang video conference. Si Richard Blake ay isang Ingles na nasa unang bahagi ng 60s. May kulay abong buhok at malamig na tingin. Nagpatuloy siya sa punto nang walang pagbati. Ang kanyang boses ay ganap na walang emosyon. Sinabi niya, sinuri namin ang accident data ng mga barko na may Chinese-made engine sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Ang resulta ay nakakagulat. Nakikinig ako ng may tensisyon. Ipinakita ni Richard ang isang graph sa screen. Sa sandaling makita ko ang graph, nawalan ako ng hininga. Ito ang failure rate ng mga barko na may Chinese-made engine. Nakita ko na ito ay 12 beses na mas mataas kumpara sa makina ng Pilipinas. 12 beses. Hindi ako makapaniwala. Malamig na ipinagpatuloy ni Richard ang paliwanag. 37% ng mga barko na gawa sa China na tumatakbo ng higit sa 2 taon ay may nakitang malubhang mechanical defect. Sabi niya, ang makina ng Pilipinas ay 3%. Idinagdag ni Richard. Ito ay isang statistically unacceptable na numero. Bilang isang kumpanya ng siguro, hindi na kami maaaring magdala ng mas maraming risk, deklara niya. Sinubukan kong umalma. Iyan ay mga early model. Ngayon, pinabuti na ang kalidad. Matatag na sinabi ni Richard. Ang data ang lahat. Naniniwala mga kumpanya na siguro sa statistika at lumabas ang bombshell declaration. Sinabi ni Richard, simula ngayong araw, tinitanggihan namin ang mga bagong insurance application para sa mga barkong may Chinese-made engine. Ang mga kasalukuyang kontrata ng siguro ay ika-cancel ng sunod-sunod. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Insurance rejection? Iyan ay katumbas ng death sentence. Walang barkong maaring tumakbo ng walang siguro. Imposibleng pumasok o lumabas ng mga port at hindi maaaring kargahan ng mga produkto. Nagmamadali akong nagtanong. Wala bang puwang para sa negosasyon? Hindi ba namin maaring mag-alok ng mga kondisyon? Umiling si Richard. Hindi kami nakikipagnegosasyon sa politika. Naniniwala lang kami sa statistika, sabi niya. At idinagdag niya. Ang desisyong ito ay hindi mababago hanggat hindi nag-iipon ng data na ang Chinese-made engine ay tumatakbo ng matatag sa loob ng higit sa 10 taon, deklara niya. Tapos na ang video conference. Naiwan akong nakatulala sa screen. 10 taon? Gusto nilang maghintay kami ng 10 taon? Naalala ko ang sinabi ni Angelicos. Kailangan ng hindi bababa sa 10 taon ng verification, sabi niya. Noong panahong iyon, tumawa ako. Ngunit ngayon, ang mga kumpanya ng siguro ay nagsasabi ng eksaktong parehong salita. Nagtipon ako ng emergency executive meeting. Inulat ko ang deklarasyon ni Richard Blake. Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Sumigaw ang isang executive. Ito ay hindi makatarungan. Ito ay Chinese containment ng mga kumpanya ng siguro sa kanluran. Ngunit tahimik na sinabi ni Tagapayo Chen. Hindi ito kawalan ng katarungan. Ito ay lehitimong risk management. Ang ating makina ay talagang may mataas na failure rate. Ang numerong 12 beses ay hindi nagsisinungaling. Inamin niya. Tumahimik ang conference room. Nagtanong ang isa pang executive. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin gumuho? Giit niya. Hindi sumagot si Tagapayo Chen. Wala rin akong sagot. Hindi kami maaaring maghintay ng 10 taon. Pagsapit ng hapon ng araw na iyon, tumawag si Jean-Pierre. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nakatanggap siya ng abiso mula sa kumpanya ng siguro. Ika-cancel ang siguro ng mga barko ng Pransiya. Nagsorry ako. Nangako akong maghahanap ng solusyon. Ngunit kalmado si Jean. Hindi lang ito problema ng inyong kumpanya.
Ito ay problema ng tiwala sa buong industriya ng Tsina. Itinuro niya. Nagdeklara siya na hindi na mag-order ang Pransiya ng mga barko na may Chinese-made engine. Tumawag din si Abdullah. Sinabi niya na nagdaos ng emergency meeting ang gobyerno ng Qatar. Dahil sa problema sa siguro, posibleng hindi na mapatakbo ang mga gas carrier. Ito ay usapin ng pambansang seguridad. Sabi niya, ika-cancel ang lahat ng additional contract. Naramdaman ko na parang gumuho ako. Naalala ko ang pagbubukas namin ng champagne 2 taon na ang nakalipas. Nagdiwang kami na nalampasan namin ang Pilipinas. Ngunit ngayon, umaalis na sila sa amin. Pagkalipas ng 1 linggo, sunod-sunod na dumating ang mas masamang balita. Nag-anunsyo ang Suez Canal Authority na magsasagawa sila ng special inspection sa mga barko na may Chinese-made engine sa kanilang pagdaan. Kung masama ang kalagayan ng makina, maaari nilang tanggihan ang pagdaan. Nag-anunsyo rin ng parehong aksyon ng Panama Canal. Ganito rin ang ginawa ng mga port sa Singapore at Hong Kong. Ang mga pangunahing sea lane sa buong mundo ay nagsimulang mag-ingat sa mga barko na gawa sa China. Hindi ako makapaniwala na ito ay totoo. Naalala ko ang sinabi ni Angelicos, ang barko na may makina ng Pilipinas ay maibibenta pa rin ng mataas ang presyo pagkalipas ng 30 taon bilang second hand, ngunit walang bibili ng barko na may unverified na makina. Sabi niya. Ang mga salitang iyon ay nagiging katotohanan. Pagkalipas ng 1 buwan, tinawag ako sa isang government meeting sa Beijing. Ang Minister of Industry mismo ang nag-host ng pulong. Lahat ng kinatawan ng pangunahing kumpanya ng paggawa ng barko ay dumalo. Mabigat ang atmosfera, sinabi ng minister. Ang insurance blacklist na ito ay malubha. Ito ay isang usapin ng survival para sa industriya ng paggawa ng barko sa China. Nag-utos siya na magbigay ng solusyon. Nag-ulat ang mga kinatawan ng iba't ibang kumpanya ng paggawa ng barko. Bumabagsak ang mga new order at ang mga kasalukuyang kontrata ay ika-cancel. Sinabi ng isang kinatawan. Bumabalik ang mga kliyente sa Pilipinas. Pinipili nila ang tiwala kahit na mahal ang presyo. Dumating ang turn ko. Nagulat ako. Bumababa ng 70% ang new order ng aming kumpanya kumpara sa nakaraang taon at nasa panganib din ang kontrata sa Pransiya at Qatar. Inamin ko. Namutla ang mukha ng minister. Matapos ang pulong, naglakad ako ng mag-isa sa mga kalye ng Beijing. 2 taon na ang nakalipas. Naghapunan ako kasama ang mga opisyal ng gobyerno sa lungsod na ito. Pinuri nila ako. Sabi nila, nagambag ako sa pambansang competitiveness. Ngunit ngayon, iba na. Naiwan ako mag-isa sa opisina hanggang gabi. Nagkapatong-patong sa aking mesa ang mga opisyal na dokumento ng kumpanya ng siguro. Binasa ko itong muli, isa-isa. Lahat ay pareho ang nilalaman. Insurance rejection, 12x failure rate, 10 years of verification needed. Kinuha ko ang aking cellphone at sinuri ang balita. Ang insurance blacklist ang top news. Lumabas ang mga expert at nag-analisa. Sinabi ng isang expert, ang mabilis na pag-angat ng mga barko na gawa sa China ay bumalik bilang isang bumerang. Ito ang presyo ng pagpapalawak ng merkado ng walang verification. Itinuro niya. Binasa ko ang mga comment. Karamihan ay kritikal. Mga opinyon na masyadong nagmadali ang Tsina. Mga puna na hindi maaaring magkaroon ng tunay na competitiveness sa pamamagitan ng pagnanakaw ng teknolohiya. Inilapag ko ang aking cellphone. 2 taon na ang nakalipas. Kami ang number 1 sa mundo. Nagdomina kami sa merkado sa presyo at ipinagmalaki namin na nalampasan namin ng Pilipinas. Pinili kami ni Jean at Abdullah at pinuri kami ng media. Ako ay isang bayani. Ngunit ngayon, iba na. Ang mga kumpanya ng siguro ay sinama kami sa blacklist. Ang mga ship owner ay umaalis. Ang gobyerno ay humihingi ng solusyon. Sa loob ng 2 taon, gumuho ang lahat. Ang boses ni Richard Blake ay umaaligid sa aking tainga. Hindi kami nakikipagnegosasyon sa politika. Naniniwala lang kami sa statistika. Simula ngayon, titigil ang lahat ng insurance coverage para sa mga barkong may Chinese-made engine. Ang malamig at walang emosyon na boses na iyon. Naintindihan ko. Hindi na mababago ang desisyon ng kumpanya ng siguro. Hindi na makukuha muli ang tiwala ng walang 10 taon ng verification. Tama si Angelicos. Tama rin si Tagapayochen. Ngunit hindi ako nakinig. Ang merkado na napanalunan namin sa presyo ay nawala dahil sa tiwala. Ang presyo ng pagnanakaw ng teknolohiya ng Pilipinas ay mas malaki kaysa sa inaakala. Ang blueprint ay maaaring kopyahin, ngunit hindi maaaring laktawan ng panahon. Inilantad ng dagat ang lahat ng kasinungalingan.
At pinatunayan iyon ng mga kumpanya ng siguro sa pamamagitan ng mga numero. Pinatay ko ang ilaw sa opisina. Huling tiningnan ko ang nagdilim na shipyard. Ang mga barko doon ay parang mga bomba na may takdang oras. Hindi mo alam kung kailan at saan sila titigil. Mga barko na walang sino mang magbibigay ng siguro. Lumipas pa ang 6 na buwan. Ang kumpanya ay na-maintain sa panlabas, ngunit parang walang laman sa loob. Halos walang new order at ang utilization rate ng shipyard ay bumaba sa 50%. Nagsimula ang layoff. Pinanood ko ang proseso na iyon at naramdaman ko ang kawalan ng kakayahan. Sa gitna nito, may imbitasyon na dumating. Isang International Maritime Forum na gaganapin sa Singapore. Ang tema, ang kinabukasan ng maritime sa Asia. Nag-atubili ako. Ano ang magagawa ko kung pupunta ako doon ngayon? Ngunit nag-utos si chairman. Pumunta ka at damhin mo man lang ang atmosfera. Ang Marina Bay Convention Center sa Singapore ay napakalaki. Nagtipon ang mga dignitaryo ng industriya ng maritime mula sa buong mundo. Tumayo ako sa lobby at tumingin sa paligid. Nakita ko ang mga pamilyar na mukha, mga ship owners sa Europa, mga kinatawan ng kumpanya ng pagpapadala sa Asia, at mga executive ng kumpanya ng paggawa ng barko. Matapos magparehistro, pumasok ako sa main hall. Daan-daang upuan ang nakalagay. Umupo ako sa likuran. Ayoko nang mapansin. Nagsimula ang forum. Ang unang session ay tungkol sa kinabukasan ng eco-friendly na maritime. Umakyat sa entablado ang presenter. Nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa mga regulasyon sa kapaligiran ng 2050. Ang industriya ng maritime ay kailangang makamit ang zero carbon emissions sa 2050. Ito ay obligasyon, hindi opsyon. Diin niya. Nakikinig ako ng tulala. Nagpatuloy ang presenter. Ipinaliwanag niya na kailangan ang next generation green technology tulad ng natural gas engine, methanol engine at ammonia engine. At binanggit niya ang bansa na nangunguna sa larangang ito ngayon, Pilipinas. Ipinakita sa screen ang kalagayan ng green engine development ng mga shipyard ng Pilipinas. Iba't ibang teknolohiya ang nakalista. Dual fuel engine, methanol propulsion system, ammonia ready engine. Nagulat ako sa screen na iyon. Habang humahabol kami, nasa ibang dimensyon na pala ang Pilipinas. Natapos ang session at nagkaroon ng break. Lumabas ako sa lobby. Habang umiinom ako ng kape, nag-isip ako. Eco-friendly na makina? Hindi pa nga naming magawa ng tama ang kasalukuyang makina. Biglang may tumawag sa akin. Lumingon ako at nakita ang isang pamilyar na mukha, si Nicolas Angelicos. Ang ship owner sa Greece na tumanggi sa akin sa Shanghai 3 taon na ang nakalipas. Nagulat ako. Lumapit si Angelicos at inabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Mahina akong nakipagkamay sa kanya. Nagtanong siya, "Kumusta ka? Ayos lang ba ang kumpanya?" Hindi ako makasagot. Hindi naman ayos. Tahimik na sinabi ni Angelicos. Narinig ko ang balita tungkol sa insurance blacklist. Nakakalungkot. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi pakikiramay ang nakita ko, kundi katiyakan. Ang katiyakan na ako ang nagkamali at siya ang tama. Naglakas loob akong magtanong. Bakit ka nagpipilit sa makina ng Pilipinas? Talaga bang ganoon kalaki ang kaibahan? Nag-isip si Angelicos sandali at sumagot. Maglakad tayo habang nag-uusap. Lumabas kami ng convention center. Naglakad kami sa tabing dagat ng Marina Bay. Nagsalita si Angelicos. Ang dahilan ay simple. Para sa kinabukasan, sabi niya. Ipinaliwanag niya. Kapag ipinatupad ang regulasyon ng 2050, hindi na magagamit ang kasalukuyang fossil fuel engine. Kailangang mag-shift ang lahat ng barko sa eco-friendly engine. At idinagdag niya na napakakonti lang ng mga bansa na may teknolohiyang iyon. Nagtanong ako, bakit hindi na lang mag-develop ang China? Nagre-research din kami. Umiling si Angelicos. Mas komplikado ang eco-friendly engine kaysa sa kasalukuyang makina. Paano kayo gagawa ng next generation engine kung hindi nyo pa magawa ng tama ang kasalukuyang makina? Giit niya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking dibdib. Wala akong maisagot. Nagpatuloy si Angelicos. Ang Pilipinas ay nagre-research na ng eco-friendly engine 10 taon na ang nakalipas. Namuhunan sila ng bilyon-bilyong peso. Ipinaliwanag niya na ang natural gas dual fuel engine ay commercialized na at ang methanol at ammonia engine ay nasa demonstration stage na. Nagulat ako. Tung taon, habang nagnanakaw at kumukopya kami ng teknolohiya ng Pilipinas, naghahanda na pala sila para sa susunod na henerasyon. Idinagdag ni Angelicos.
Kaya ang makina lang ng Pilipinas ang pipiliin ko. Dahil ginagarantiya nila ang kinabukasan. Nagtanong ako, kung gayon, kapag dumating ang panahon ng eco-friendly, wala na kaming opsyon? Matatag na sumagot si Angelicos. Sa panahon ng eco-friendly, wala nang opsyon. Ang Pilipinas ay nasa tuktok na. Deklara niya, nagbigay siya ng konkretong halimbawa. Ang mga gas carrier na in-order ng aming kumpanya kamakailan ay lahat ay may ammonia-ready engine. Gumagamit kami ng natural gas ngayon, ngunit maaari naming i-shift sa ammonia pagkalipas ng 5 taon. At sinabi niya na ang Pilipinas lang ang may teknolohiyang iyon. Nagulat ako. Hindi pa nga namin masiguro ang reliability ng basic engine, ngunit ang Pilipinas ay gumagawa na ng fuel convertible engine. Tama si Angelicos. Nakikipagkompetensiya kami sa ibang dimensyon. Tumigil si Angelicos. Tinitigan niya ang dagat at sinabi, 3 taon na ang nakalipas sa Shanghai. Hindi mo ko naintindihan. Ngunit ngayon, siguro naiintindihan mo na. Sabi niya, ang barko ay isang asset na tumatakbo sa loob ng 30 taon. Ang mundo ay nagbabago sa loob ng 30 taon na iyon. Idinagdag niya. Kung pipiliin mo ang murang Chinese-made engine ngayon, posibleng maging scrap ito sa loob ng 10 taon dahil sa hindi pagtupad sa regulasyon. Ngunit kung pipiliin mo ang makina ng Pilipinas, maaari mo itong gamitin sa loob ng 30 taon sa pamamagitan ng fuel conversion. Iyan ang pagkakaiba sa asset value. Diin niya. Yumuko ako. Naintindihan ko kung gaano ako walang alam 3 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko lang ang presyo at hindi ang kinabukasan. Tinitigan ako ni Angelicos at tahimik na sinabi, hindi pa huli ang lahat. Dapat mo itong gawin ng tama ngayon. Payo niya. Nagtanong ako, ano ang dapat kong gawin? Saan ako magsisimula? Simpleng sumagot si Angelicos. Mag-develop ka, huwag kang magnakaw. Gawin mo ng tama, huwag kang magmadali. Sabi niya, ipinaliwanag niya. Alam mo ba kung bakit mapagkakatiwalaan ng Pilipinas? Nagtayo sila ng tiwala ng paunti-unti sa loob ng mga dekada. Dumaan sila sa proseso ng failure, pag-aaral, at pagpapabuti. Hindi mo maaaring laktawan ang prosesong iyon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng blueprint, diin niya. Nakikinig ako sa kanyang mga salita. Huling sinabi ni Angelicos, kaya rin ang China. Sapat na ang teknolohiya mo. Inamin niya. Ngunit kailangan mong iwanan ng pagmamadali. Kailangan mo ng commitment na mag-invest ng 10-20 taon. Bumalik kami sa convention center. Magsisimula na ang susunod na session. Inabot ni Angelicos ang kanyang kamay para makipagkamay. Habang hawak ko ang kanyang kamay, sinabi ko, salamat sa payo. Isa sa puso ko iyan. Pumasok ako sa session hall. Ang tema sa pagkakataong ito ay ang kinabukasan ng paggawa ng barko sa Asia. Ang presenter ay isang kinatawan ng isang kumpanya ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Nagpresent siya tungkol sa next generation eco-friendly ship technology. Ipinakita sa screen ang iba't ibang proyekto. Ammonia propulsion vessel, hydrogen fuel cell vessel, fully electric propulsion system. Ang mga teknolohiya ng kinabukasan ay ipinakita. Nang may kumpiyansa, sinabi ng presenter, kukumpletuhin ng Pilipinas ang green solution para sa lahat ng uri ng barko bago ang 2030, deklara niya. Nawalan ako ng pag-asa habang nakikinig sa presentasyon na iyon. Nakita ko ang agwat sa pagitan namin. Hindi pa mapagkakatiwalaan ang kasalukuyang makina namin. Ngunit pinag-uusapan na ng Pilipinas ang tungkol sa hydrogen at ammonia. Hindi lang ito agwat sa teknolohiya. Ito ay pagkakaiba sa pilosopiya. Natapos ang presentasyon at oras na para sa Q&A, nagtanong ang isang kalahok. Ano ang tingin niyo sa kompetisyon sa mga barko na gawa sa China? Maingat na sumagot ang kinatawan ng Pilipinas. Hindi ito kompetisyon, kundi magkaibang estratehiya. Ang China ay sumusulong sa dami at presyo, at ang Pilipinas ay sumusulong sa teknolohiya at tiwala, paliwanag niya. Idinagdag niya, sa panahon ng eco-friendly, ang teknolohiya ang lahat. Ang dami ay hindi makakapasa sa mga international regulation. Sa huli, ang mga shipyard lang na may teknolohikal na kakayahan ang mabubuhay diin niya. Tumango ang mga audience. Umupo ako sa upuan at nag-isip. 3 taon na ang nakalipas. Kami ang number 1 sa mundo. Nalampasan namin ang Pilipinas sa dami ng order. Ngunit ano ang kabuluhan noon? Ang binuo namin ay isang sandcastle. Gumuho ito nang tumama ang alon. Naisip ko, kung magsisimula ako ngayon, ano ang mangyayari pagkalipas ng 10 taon?
Nasa ibang dimensyon na naman siguro ang Pilipinas sa panahong iyon. Magiging manghahabol ba kami habang buhay? O makakahabol kami balang araw? Ngunit nagdesisyon ako na hindi sumuko. Sinabi ni Angelicos, kaya rin ng China. Kailangan lang naming iwanan ng pagmamadali. Kahit na umabot pa ng 10 o 20 taon, nagdesisyon ako na gawin ito ng tama sa pagkakataong ito. Pagbalik ko sa Shanghai, nag-alok ako ng pagbabago sa strategy ng kumpanya. Nagpresent ako sa board of directors. Dapat kaming lumipat mula sa short-term profit patungo sa long-term technology development. Dapat kaming mag-invest sa eco-friendly engine research. Giit ko. Ngunit ang reaksyon ay malamig. Nagtanong ang isang director, gusto mo bang mag-invest sa research kahit na wala tayong order ngayon? Gusto mo bang malugi ang kumpanya? Giit niya. Umiling din ang iba pang director. Ang ekspresyon nila ay, hindi ko alam ang realidad. Wala akong maisagot. Matapos ang pulong, tinawag ako ni chairman. Magkaharap kaming umupo sa kanyang pribadong office. Tahimik na sinabi ni chairman, naiintindihan ko ang intensyon mo, ngunit ang survival muna ang priority ngayon. Paliwanag niya, ang long-term investment ay problema pagkatapos nating mabuhay. Aniya, umalma ako. Hindi tayo mabubuhay sa ganitong paraan. Pinatunayan iyan ng insurance blacklist. Nagbuntong hininga si chairman at nagtanong, kaya mo bang maghintay ng 10 taon? Kaya ba ng kumpanya na tiisin ang panahong iyon? Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, wala akong kumpiyansa. Sinabi ni chairman, maghanap ka ng realistic alternative. Gumawa ka ng planong maaaring ipatupad agad. Utos niya. Yumuko ako at lumabas. Bumalik ako sa opisina at tiningnan ang labas ng bintana. Ang shipyard ay iba na sa dati. Kalahati lang ng mga dock ang ginagamit at karamihan sa mga crane ay nakatigil. Malaki rin ang nabawas sa mga manggagawa. Masakit ang aking puso sa tanawin na iyon. Pumasok si Tagapayo Chen. Tiningnan niya ang aking ekspresyon at nagtanong, tinanggihan ng board? Tumango ako. Sabi ni Chen, na parang inaasahan niya na ang pagbabago ay darating kapag lumalim pa ang krisis. Hindi pa ito sapat na masakit. Paliwanag niya. Nagtanong ako, kailangan pa bang mas masakit? Kailangan pa bang gumuho ang kumpanya para lang maintindihan? Sigaw ko. Tahimik na sumagot si Chen. Maaaring ganoon. Minsan, kailangan nating gumuho ng tuluyan para makapagsimula ulit. Nang gabing iyon, binisita ko ang shipyard ng mag-isa. Tahimik ito. Tanging ang night guard lang ang naroroon. Walang laman ang mga dambuhalang dock. Dati, 24 oras itong may ilaw. Naglakad ako sa dilim na iyon. Tumigil ako sa harap ng isang dock. Isang container ship na pupunta sana sa Pransiya ang nakaposisyon. Kalahati lang ang gawa at iniwan na. Na-cancel kasi ang kontrata. Ang mga kalawangin na steel frame ay malungkot na kumikinang sa liwanag ng buwan. Tiningnan ko ang barko at naisip. Ang barkong ito ay walang puso. May makina sanang ikakabit, ngunit hindi na ito makukumpleto kailanman. Barkong walang puso. Iyan ang ginawa namin. Ilang araw ang lumipas. At narinig ko ang balita sa industriya. Biglang tumataas ang mga order ng mga shipyard ng Pilipinas. Matapos ang insurance blacklist, ang mga ship owner ay nagbalik sa Pilipinas. Sabi nila, pipiliin nila ang tiwala kahit na mahal ang presyo. Sinuri ko ang mga konkretong numero. Ang backlog ng 3 pangunahing shipyard ng Pilipinas ay lumampas sa 3 taon. Maraming order para sa eco-friendly vessel, natural gas dual-fuel container ships, ammonia-ready tankers, methanol propulsion bulk carriers, mga barko ng kinabukasan. Sa kabilang banda, iba ang mga shipyard ng China. Halos wala ng new order. Ang ilang shipyard ay nalugi at ang mga nakaligtas ay nasa ilalim ng structural reform. Hindi exception ang aming kumpanya. Kinailangan naming bawasan ng 30% ng mga empleyado. Pagkalipas ng ilang linggo, nanood ako ng balita. Iniulat na isang bagong gas carrier ang lumabas sa shipyard ng Pilipinas. Ang world's first ammonia-ready natural gas carrier. Ipinakita sa screen ang dambuhalang barko na lumalabas sa dagat. Ipinaliwanag ng reporter. Ang barkong ito ay gumagamit ng natural gas bilang fuel ngayon. Ngunit maaari itong i-convert sa ammonia pagkalipas ng 5 taon. Ito ang sasakyang dagat ng kinabukasan na perpektong tumutupad sa regulasyon ng 2050, diin niya. Nakatulala ako sa screen na iyon. Naisip ko. Naniniwala kami na matatalo namin sila sa presyo.
Nakumbinsi kami na malalampasan namin ang Pilipinas kung nanakawin namin ang kanilang teknolohiya. Naging no. One kami sa mundo sa loob ng 2 taon. At pinili kami ng Pransiya at Qatar. Ngunit nagkamali kami. Hindi presyo ang nagpapatakbo sa mundo. Ito ay ang puso. Ang makina na siyang puso ng barko. At ang teknikal na kakayahan at tiwala na gumagawa ng makinang iyon. Kinopya lang namin ang panlabas na anyo. Ngunit hindi namin magawa ang tunay na puso. Nang tumigil ang M.V. Gladstone sa baybayin ng Australia. Nang ideklara ng mga kumpanya ng siguro ang blacklist, inilantad ang lahat. Ang mga barkong ginawa namin ay walang puso. Mukha silang gumagana. Ngunit sa totoo lang, sila ay bomba na may takdang oras. Naintindihan ko. Maaaring manakaw ang teknolohiya. Ngunit hindi maaaring manakaw ang kakayahan na unawain at paunlarin ito. Nag-invest ang Pilipinas ng mga dekada. Dumaan sila sa proseso ng failure, pag-aaral at pagpapabuti. Sinubukan naming laktawan ang prosesong iyon. Ang mga barkong ginawa ng Pilipinas ay naglalayag pa rin sa dagat ngayon. Mga barko na may gumaganang puso. Mga barko na mapagkakatiwalaan. Mga barko na patungo sa kinabukasan. Naunawaan namin ito ngayon. Masyado nang huli at napakalaki ng presyong binayaran namin. Sa daan pa uwi, nakumbinsi ako. Ang kuwentong ito ay hindi katapusan, kundi simula. Babangon kami ulit. Ngunit iba ang dapat na maging paraan namin sa pagkakataong ito. Kailangan naming matutunan kung paano gumawa ng puso. Ang tunay na teknolohiya.